Nagkaroon ka ba ng sex kamakailan? Ano? Isang buwan na ang nakalipas may nangyari. Bantika. Triplets, ilalagay mo ba ang mga anak? Kayo mga nagtatrabaho dyan, gagawin ang kahit ano pa sa pera, 19 ka pa lang. Kahit na kailangan mo ng pera, hindi pwedeng walang proteksyon. Bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan. Yung lalaki, hindi rin ba niya naiintindihan? Bilis! Sir Ho darating para mag-inspeksyon sa field. Uy, narinig. Oy, bakit hindi kayo naka-uniform na yan? Ano alam mo, ito kasi, personal na darating si Monsieur Yo. Sabi nila, walang babae na makatulad kay MR Ho. Paano kung magustuhan niya ako? E di ako lang ang mamahalin niya. Hindi ko na kailangan magtrabaho. Si Mr. Huo. Si MR Huo dumating. Oh, Mr. Hua. Sorry, hindi kayo sinasadya. Mukhang hindi ka pihikan sa babae. Natamaan ka nung babae. Hindi ka man lang 90s. MR Ho, tingnan mo naman ako. Bata at maganda ako. Tingnan montag ako, Mr. Huo. Marunong akong maglaba at magluto. Malaki ang balakang, magaling manganak. Alas na. MR Huo, Oy ball pumasak. Mr. Ho, Bawal pumasok. Sino ang mag-akala na ang pamilya Huo, kilala sa magkabilang mundo, ay 17 henerasyon na walang kapat? Ang matanda ay nangangarap na magkaapo, pero hindi ka mahilig sa babae. Mga pangarap ng mga babaeng manggagawa ay mawawasak na naman. Heso Juan, pati pagkain hindi ka makabili, sobra kang trabaho. Sa Double 12, nakabili ka ng mamahaling gamit, baka maami kang lalaking kinakasama. Ano bang sinasabi mo? Alipay gastos 2,530 piso. Alipay gastos 5,678 piso. Hindi ako bumili ng kahit ano. Malapit na pagbabayad. Eti, kailangan pa ba ng litreto ng pamilya para sa yaya? Gayon maraming estilo sa mga housekeeping service centers. Sige tango ka lang. Galing ka. Yung pera sa card na et mo, ikaw ang gumastos. Hindi ba't kaunti lang nagastos ng ete mo, tapos nag-iskandalo ka? Hindi naman tama yan. Palihim niyang kinuha yung card ko, gamit ang pagbabayad mag-asawa para bumili araw-araw. Ginagawa ko ito para magkaanak ang Hona matalino. May utang pa nga kami sa Jingdong ng 100,000. Hindi ba dapat tumulong siyang gastusan ang anak natin? Nga, ang pinagbubuntis ng ate mo, kayamanan ng pamilya Ho. Ikaw na ang mag-abot ng pera sa ate mo. Paano kita pinalaking ganyan? Para ngayon ka lang nakakita ng pera, ang damot mo naman. Yan ang matrikulang kitain sa 7 trabaho sa isang araw. Lumabas mahigit 1 taon, iniisip mo pa ang pag-aaral? Babae ka, maintindihan mo ba ang pag-aaral? Sakto, kinausap ko na si Lolos Hang tungkol sa kasal mo. Sa susunod na buwan na ang kasal. Gusto mong ipakasal ako sa 70 anyos? Hindi pumapayag. May karapatan ka bang tumanggi? Trabahadora ka lang sa pabrika, basta may mag-asawa, dapat masaya ka na. Anong problema ng kapatid mong si Fugu? Kuripot nang ka, mababa pa ang pinag-aralan, pero masyadong mataas ang tingin. Paano ako hindi estudyante ng universidad? Huwag mong kalimutan na nakapasa ako sa universidad noong 1 taon. Ikaw ang pumunit ng notification ko. Ano ang tinitingnan mo? Ni kuya mo hindi nakapasa ng universidad, ikaw pang babae ang mag-aral? Ayaw mo sa pabrika magtrabaho kumita at ipon sa kasal ng kuya mo? Ngayon mismo puputulin ko ang ilusyon mo. Si. Huwag umiyak sa harap ng buntis, lumabas ng kwarto. Umalis ka maturnilyo, anak ko. Lumeo ka. Para sa kanila, isa lang akong makina ng pera. Sa loob ng 1 buwan, kailangang makair ako para makaalis sa bahay na ito. Mais puis maté.
Pumate. Takbo na, may pumatay. Mukhang ang sungit na may-ari na ito. Hindi naman ako paalisin, di ba? Huwag po, nagkamali ako. Pinapunta ka dito ng matanda para mag-date pero ang ginawa mo ay nakipag-away. Ayun napalize mo young Bobby. Sabi ng matanda, kailangan mong mag-Eve. Dala nyo kasi ang mahinang genes ng pamilya. Kung hindi ka ikakasal ngayong taon, baka hindi niya na makitang magkaapo sa iyo. Ayoko sa babaeng gahaman, pero duwag. Magandang araw, para po sa interview. Magandang araw, para po sa interview. Labas na. Oo, patawaran po ako. Mukhang may matapang na batang kuneho rito. Utos ni Lolo, mas mabuti na subukan mo na. Kung hindi, di ko magagawa ang trabaho ko. Akilala mo naman. Anong pangalan? Hisyawan. Wala pa sa edad. Nasa edad na 19 taong gulang. Kaya kong gawin. Alam mo ba kung ano ang gagawin? Alam kayo. Gagawin ko na maayos. Hindi ko akalain na hindi ko siya kinaiinisan. Magkano ang kailangan? Nakapasa ba ako sa interview? Pwede ba ang 20? Isang oras. Pwede bang pang matagalang trabaho ito? Kailangan ko talaga ito. 20,000 at gusto makapasok sa pamilya ng Ho. Talagang maliit ang tingin ko sa kanya dati. Bakit ang ine? Joe Hanlon, ang lakas ng loob mong lagyan ako ng gamot. Kaya kong ibigay sa iyo ang 20,000 kada oras. Anong balak mo gawin? Ayoko. Hindi. Gusto mong maningil na mahal kahit na nilagyan mo ako ng gamot. Hindi pa, hindi ninyo naintindihan, hindi pa kayo ganon. Kung ayaw mo, umalis ka. Wala kang pakialam sa buhay ko. Pasensya na. Kayo mga nagtatrabaho dito, sobrang walwal sa buhay. Baka nga hindi mo alam kung sino tatay ng anak mo. Kahit nabihira ang triplets, sana pag-isipan mo ng mabuti. Wala naman siyang boyfriend, di ba? Siya, 19 pa lang, gulo-gulo na ng buhay. Triplets pa. Hindi alam kung sino. Huwag kang mag-alala, sir. Hindi na ganon kagalit si MR Huo sa mga babae. Sige, tatawag na lang ulit ako. Yan ang babae nung isang gabi. Tingnan nyo to. Bantisia. Hitsuwan, tinanong kita kung saan ka nakakakuha ng 7 trabaho sa isang araw. Lumalabas na abala ka pala sa pagtatrabaho bilang isang prostitute na nagsisilbi sa kahit 7 kliyente sa isang araw. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang kinita ko ay tapat at lig. Buntis ka na at inaangkin mo pa rin ang iyong kawalang kasalanan? Val ang giya ka. Buntis. Nakipaglaro siya sa babaeng ito at nabuntis ito ng triplets. Sinisiraan niya ang reputasyon ng pabrika natin. Batang Panginoon Zhao, nandito ka ba papalayasin ang babaeng ito? Tota BAO Pekong MGA triplets? Sabihin, paano mo nakasama ang batang ito? Ano ang ibig mong sabihin? Tanyo mo. Ni hindi naniniwala sa'yo si Zhao. Baka matanggal ka na lang. Magsalita kayo, lumayo kayong lahat. Pero Xyuan. Umalis ka. Miss He. Hindi ito tungkol sa inyo. Ibalik mo sa kanya yan, tapos na kami. Miss He. Alamin kung si Hitsuwan ay may ibang lalaki. Sige na, agad-agad. Gustong ikasal para maklear ang kwarto, gawing kwarto ng Bobby. Nakuha ang 20,000 bridal gift. Ang tanda lang nyo, ang yaman talaga. 20,000, ano pang hinihintay? Piliin na ang araw para ikasal na siya. Huwag nang patagalin pa. Huwag kang mag-alala, alis din tayo agad mula sa lugar na to na wala ng patawad para sa tao. 20,000. Anong ginagawa mo, Hisyawan?
Fugi, tatakas ang batang babae na yan. Dasal ko, Buddha, ikaw ay maagang makatagpo ng kapalaran. Yaman ng pamilya dumami. Sana hindi naman magmana ng mahinang tamot si Jinsu. Sanaibles tayo ni Buddha. Grabe sa pagpilit sa kasal ko hanggang harap ni Badha. Oo naman, kailangan. Kami sa pamilya Ho, 17 henerasyon na may kailangan humingi ng bless kay Buddha. Siyempre, mahalaga din ang effort mo. Kailangan mo talagang mas maagang magpakasal. Kasi naman kami, pamilya Ho. Noong ginawa ka, ang daming hirap pinagdaanan ng nanay mo sa IEA. Kailangan mong maghanda ng 3 taon pa sa IEA. Kung hindi, magiging katulad ko, naging patay ng ama mo nung 40 na ako. Alam kong mayabang ka dahil bata ka pa. Mahirap tanggapin na bilang lalaki, di mo kaya. AKO. Ay naman na itong problema. Ho-yi, ho-yi, ho-yi. Yung babae nung gabing iyon, buntis siya. Ano? Ano-ano? Ano ang sinasabi mo? Sa Hanlin, bawal lang manloko. Kayong tatlo ay mga matataas na tao sa Beijing. Paano kayo lalakihin? Hindi sapat ang bilyon sa kanya. Nag-iimbento ng tsismis para tumaas ang halaga. Totoo lahat ng sinasabi ko. Ito ang resulta ng prenatal check-up. Tingnan mo, sa isang pagkakataon, 3 agad ang Hawaii, ipagmamalaki ka ng iyong mga ninuno ngayon. Patingin nga. Hindi ako naniniwala. Ni ako hindi naniniwala, kaya paano pa kayo maniniwala? Ang mga ninuno ng pamilya Ho, naglalaban sa ilalim ng lupa. Dapat tumunta ka na at kunin mo na ang asawa mo. Oo, tama. Pag nandito na siya, ibibigay ko ang minahan ko bilang regalo sa kanya. Simula ngayon, siya ang magiging prinsesa ng pamilya Ho. $20,000 kada oras. OTO ay 1,000,000. Isang milyon. Ipapa-transfer ko sa assistant ko pang 1,000,000,000. Huwag ka nang gawin ang trabahong ito sa hinaharap. Hindi ako binebenta. Kung talagang anak ka ng pamilya Ho, pwede kong alagaan ang bata. Pero ang ganyang babae, hindi siya bagay na maging misis ko. Mama Fugi, gusto tumakas ng patay na dalagan yan. Patay dalaga lakas loob tumakas sa kasal. Mama, ayaw ko mag-asawa. Gusto kong mag-aral. Ikaw, babae, ano pag-aral na iyan? Pakasalan mo si Old Sang, may i-200,000 na dote. Ubusin natin ang ganung pera, hindi mo kayang kitain sa pag-aral. Ang babaeng tulad mo, buti nga may nanghahanap sa'yo. Tapos choosy ka pa. Pero gusto mo akong ipakasal sa 70 taong gulang na lalaki. Itinutulak ako sa hukay na apoy. Tigilan Montag na yang kalokohan mo. Nay, nakikita kong nakaimpake na siya. Ipadala natin siya kay matandang Zhang. Hindi AKO papan. Hindi ikaw ang bahala. Maklikit. Buntis AKO. Ano ang sinabi mo? Si Hichuan, ang hipag mo ay nagtrabaho ng husto para maisilang ang isang anak na lalaki para sa pamilyang Hi. Bakit hindi mo siya matulungan sa pamamagitan ng pag-asawa? Lakas ng loob mo para magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. 1 buwan na. Mas kaya ko pang mag-anak ng triplets. Ikaw, Malandi, kanino ka nakipagsiping? AKO. Sabihin mo sino ang lalaki, saan nakatira, ano trabaho, dali palusutin mo yang 20,000. Dagdagan ng 3,000, birhen siya. Utama. Para lang ba ang mahalaga? Di mo iningatan ang sarili mo, ngayon kasalanan pa namin na kailangan mong pag-usapan. Sabihin mo sino yung lalaking yon, gabi na, kailangan ko singilin yung pera. Magsalita ka. Bill is... Sino yang laliking yan? Yun KO. Ikaw, Huwag mo na siyang kausapin. Kung ayaw mong sabihin, pupunta kami sa pabrika para tanungin. Hindi pwedeng mawala ang 20,000 pang... Anong gagawin niyo? Isasama ka namin sa pabrika para tanungin bawat isa. Tara, Bitawan mo ako. sino ang nakitulog sa patay na batang ito? Kung may tapang kayo, hapin niyo ako. Anong nangyayari dito? Tertingnan. Nagloko ang babae, buntis ng triplets. Walang kahihiyan. Babaw ba? nandito na ba ang ama ng mga bata? Et huwag magsalita. Mama, patawar nayo AKO.
Ngayon ka na nahiya? Paano noong nakikipaglandian ka pa sa mga lalaki? Hindi ka ba nakakarinig? Tingala! Pinagulo mo ang edukasyon ng anak ko. May nagawa ka pero di ka umaamin. Sige, sabihin mo sakin. Sino yung lalaki? Siya ba o siya? Gusto ko sanang maging tatay, pero ayaw niya akong patulugin. Ba't di imontak inamin, ha? Hindi siya. Sinasabi ko sa'yo, kung di ko mahanap yung 20,000, di na ako babalik. Pakiusap, palayain mo na ako, palayain mo. Kung ganito tayo, paano kung di makapag-asawa ang batang babae na ito? Sira ang kasal dahil sa kanya. 20,000 ang dot. Gastusin sa pag-aral, pagkain, at bahay ng apo mo ay hindi madali. Kung hindi mo mahanap ang lalaki, walang pang-aral ang apo mo. Tama nga, kasalanan talaga ng babaeng ito. Kung walang tumutugma sa mga lalaki rito, maghanap sa ibang lugar at tanungin isa-isa hanggang umamin ka. Ang kapal talaga. Grebe, ang dumi mo. Nakakazuka. Sino ang nagsabi? Si Hujin Xiao, SI, Hujin Xiao. Sino? Sino ang sinabi mo? Si Hujin ang tatay niya ay si Ho Jin Siu. Si Ho Jin-soo, pinakamayamang tao sa kabiserang lungsod na sinusubok. Ikaw ang nagkaproblema sa pagbubuntis. Huwag mo kaming idamay. Ang buong bayan natin ay umaasa sa pagtatayo ni Ho. Magalit mo siya at magsasara ang pabrika natin. ONG. Paano mo nakuhan gumawa ng kasalanan kay Ho, ang pinakamayamang tao sa kabisera? Hindi mo alam ang iyong lugar. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ka nagsisinungaling, tingnan itsura mong taga-bukid. Si Ho walang interes sa babae, ni hindi kayo titingnan. Tama. Nene, pakiusap, maawa kayo sa akin. Ke, Huwag kang magsalita ng kaloko, maliban kung dadalhin mo si Senyor Huo. Kung hindi, talagang papatayin kita ng walang awa. Six tatawagin ko. Hindi ka yata narinig ng mali. sabi niya maipadadala niya si Senyor Ho dito. Mukhang masyado na siyang nagbabasa ng nobela, kaya nag-ilusyon na siya. Asawa ko, wala siyang galang. May problema siya sa utak. Walang problema, hindi ba pwede siyang papuntahin dito? Tawagan mo na siya at sabihin mo kay Huye na magdala ng 10 milyon dito. Kung hindi, hindi maganda ang mangyayari. Gusto kong makita hanggang kailan siya magpapatuloy sa pag-arte. Ho Jin Siu, nakikiusap ako. Kailangan mo kaming tulungan, lalo na ang anak natin. Ho yi tumawag SI hisyo 1 sa akin. Talagang hindi makapaghintay. Sagit. Hello? Pwede mo ba akong tulungan? Mukhang may nang aaway sa kanya, iba ang tunog ng boses. Kung nagsisinungaling ka, papatay kita. Bilisan mo't kunin ang apo na babae pabalik. Hindi ito inaarte, totoong tunog. Una pala huwag. Binigay ni Ho Chuan kaninang umaga para sa'yo. Sinabi niyang sabihin sa'yo, tapos na kayo, balik ang lahat ng gamit. Hindi BA? 1 bilyong debit card na hindi nagagamit, pero sa 3,000 kailangan ng utang. Saan mo nahanap si Tiwan? Sabi mo, Magpaskil ng job ad para sa part-time cleaner. Mas maayos ang ganito. 5 milyon. ipapadala ko sa iyo ang 1 bilyon sa pamamagitan ng assistant ko. Hindi ako nagbebenta. Tulungan mo AKO. Ho Xiaowan, Nakalimutan kong i-charge ang phone. Ay nako, walang sinuman ang nangahas na apihin ang pamilyang Huo. Hanapin agad si Hitsuan at ihanda ang sasakyan. Binaba na ni MR Ho ang tawag. Naniniwala ka sa kanya at tinawagan mo pa siya. Nagsasayang ka ng oras. Mahal, sandali lang. Tuturuan kita ng leksyon sa walang hiyang sinungaling na ito. Ginulo ang sitwasyon, pinaubos ako ng 200,000 yuan para sa formula ng sanggol. Nagsinungaling ka, bubugbugin kita hanggang mamatay. Mali ang pilitin akong pakasalan ang matandang lalaki. Hindi talaga sa iyo ang 200,000 yuan. Tumahimik at bagbugin mo siya. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kung makunan ka sa sinapupunan mo ngayon. Ayawen ni Monsieur natawagan siya. Tingin ko kahit mamatay siya dito, wala siyang pakialam. Ho Jin Xiao Tulungan kita minsan. Bakit DMO, AKO matulungan kaya de sangbases? Hindi naman ganon, sir, nagamali ka. Hindi ko ginagawa ang ganyan. Hasuwang, hintayin mo AKO. Tanggalin mo ang kamay niya. Bakit pinoprotektahan? Akala mo anak yan na Mr. Ho?
Wag niyo ito ang anak ko, magsisisi kayo. Paksi Zizi. Hichuan, anong klaseng oras na ba ito para umasa pa rin na darating si Hu Jingxiu para iligtas ka? Tumigil ka na sa pangangarap para sa ikabubuti mo, alisin ang anak mo. Hindi ka na birhen at buntis ka ngayon, hindi mo maipagbili ang sarili mo. Iniisip niya na siyang Cinderella, sinusubukang umangat sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa pamilyang Hu. Sa susunod niyang Totoo ngang ang pangarap ni Cinderella ay sa kwentong engkanto lang umira. Paanong ang isang kasing makapangyarihan ni Hu Jingxiu ay may pakialam sa buhay o kamatayan ng langgam? Mahal, kailangan mong pagtuunan ng pansin ito. Kailangan mong maging huwaran para sa sanggol sa tiyan. Maghintay ka lang at tingnan. Huminto. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na hawakan siya. Huminto. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na hawakan. Sino Kabie? Si Monsieur Yu. Hu, hindi kami nagpapabaya. Si Hichuan ay gustong makuha ang atensyon mo. Sinasabi niyang buntis siya sa anak mo. Hindi ba te katawa-tawa? Ayusin namin ito agad. Huwag kang magalit, huwag magalit. Dumating ka na. Bakit ang gaan mo naman? Mr. Hua, ano ito? Kayo ang nananakit. Ako. Siya ang anak kong babae, Hu. Siya ang hipak ko. Kung gusto mo siyang kunin, kailangan magbayad, Hu. Wow. Gusto ng pera. Gusto ng pera. Utama. Gusto ng pera. Harry. Turuan mo sila ng matinding leksyon. Walang dapat makawala. Tama. Sa tingin ko, kailangan talagang baguhin ang mga tao sa pabrika na to. Kailangan magpalit ng bago. Sige. Huwag palampasin kahit isa, bagbugin niyo sila. Monsieur, nagtamulangan jitako si Miso. Ang sanggol sa sinapupunan ay nasa maayos na kalagayan. Pero, Sabihin mo. sobrang payat si Miss Ho, parang kulang sa nutrients na matagal. Nagbubuntis siya ng triplets, mas kailangan niya ng nutrisyon kaysa sa ibang buntis. Kailangan alagaan siya, kundi baka hindi kayanin ng katawan niyang magdala ng sanggol. Kaya pala ang gaan pagbinuhat. Salamat sa pagod mo. Huvak. Gising na siya. Gising na siya, gising na. Huwag niyo siyang takutin. Iha. Huwag matakot. Pamilya ni Jingxiu. Nga. Iha, ilang taon ka na? 19 na taon. Patay, si Dazun ay 29 na. Ayop ka. Salamat, Sir Ho, sa pagligtas. Huwag magpasalamat. Dala mo ang anak ni Jinshu at pinagbuhatan ka ng ganoong trato. Siya ang may mali. Kang ganon, gusto mo bang ipanganak ang bata? Oo. Hayag kabiye. AKO, yung mga mayayamang pamilya. Siguradong pupunta sa Muliuzi. Kung hindi pwedeng makasama ang mga bata. Huwag gamitin ang mukha na pangtrato sa tauhan sa harap ni Xuan. Lumabaka. Kausap ko ang ina ng anak ko. Kayo ang dapat lumabas. Lumabas ka rin, pati ikaw lumabas. Aalis na ako ngayon. Pero sasabihin ko sa'yo, huwag mo sanang takutin si Xuan. Bakit ayaw mong ipanganak ang bata? Bakit ayaw mong ipanganak ang bata? Hindi maganda ang kalagayan ko. Kapag ipinanganak ang bata. Sasamalang sakin at maapi. Akala mo papayagan kitang ipanganak ang anak ko at bumalik sa ganyang bahay na delikado at maapi. Matanda na si lolo ko. Ang tanging hiling ko ay sana magkaanak ka. Ang pamilyang Ho ay may isang tagapagmana sa loob ng mahirap magkaroon ng mga anak. Anong kondisyon ang gusto mo? Anumang kondisyon, pwedeng pag-usapan. Talaga na, or pareho lang ang mga babae.
Sige, sabihin mo na. Gusto kong mag-aral. Yan lang? Meron pa. Pagkapanganak ko ng bata, pwede ko ba silang bisitahin? Kaya kayo mag-entrance exam sa university tungkol sa mga bata ako pwede ko. Ay hindi isang beses sa isang buwan lang. Hindi kayo ay storbohin. Ay naku, ay naku. Gusto ng bata makapag-aral sa kolehiyo. Bakit siya kinagagalitan? Leia, Leia, Leia. Huwa kang mag-alala, Xiuwan. Kahit na mas matanda si Jinyo, Kaiza Zayo. Medyo masungit nga at mukhang malamig, pero baka naman maalaga siya sa asawa. Di ba? Oh, tama-tama. Si Weon, ito ang pamana ng Huo. Suotin mo ito at ang pamilya Huo ang magiging sandigan mo. Ito ang bahay mo. Bahay ko? Mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Si Lolo Huo nitong mga Mukha ba akong nakakatakot? Siguro medio. Huli mo siyang nakita sa bar, dinala mo kami at pinagtambak daang tao. Tinanong mo ako kung masama ka. Nakipaglaban ba ako? Hindi ba ikaw yun? Hindi ba't ikaw nanuntok sa kanila? Kasama kayo. Pag nakita mo si Hitsuwan, huwag tumingin. Baka matakot siya. Hindi naman ako pumasok. Anong kinalaman ko? Si Little Show na mapangahas. Baka ba't siya ay isang nagmamahal lang? Lasinggerong tatay, ina na pa ang lalaki ang mahalaga, at isang masungit na hipag. Para kay Xiuwan, makaligtas siya ng maayos, hindi madaling bagay. Nga, ang batang ito ay talagang masigasig mag-aral, talagang mabuting bata. Nakita ko yung cellphone ng bata na sira ayaw palitan. Magpahinga lang muna siya. Samahan mo siyang bumili ng mga gamit. Jingxiu, Xiuwan. Ang hirap pumasok sa pamilya ng mga Huo. Ngitian mo si Xiuwan. Huwag ba laging malamig ang pakikitungo? Okay? Nasa sayo na yan. Mr. Ho, ang mahal na mga gamit dito. Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol diyan. Tao, Magkano ba ito? Ito ay 3,999. Mr. Ho, mahal ito. Hindi ko kailangan. May cellphone AKO. tingnan mo itong cellphone. Basag na ito. Itapon mo na. Pwede pa bang magamit ito? Piliin na lang natin ito. Sige po, kailangan nyo rin ba ng computer o iPad? Kailangan ng estudyante para sa pag-aaral. Ipabal. Lolo Ho, ayoko nito. Tara, pumili tayo ng damit. Maganda ito kay Xiuwan. Tumanda ka na. Di ka na marunong pumili. Xiuwan, ang ganda nito. Xiuwan, tingnan mo ang pinili ko para sa'yo. Ang ganda nito, bagay na bagay sa'yo. Subukan mo ito, huwag mong pakinggan ang iba. Tatlong libo. Hindi pwede mahal ito. Hindi yan mahal. Sige na, subukan mo. Maganda ito. Halika, subukan ang pinili. Nayalis SI11. Huwag mahiya. Mall ito ng pamilya ho. Subukan ang gusto mo. Halika, subukan mo ito. Tingnan mo ito, pinili ka o. Maganda ito. Pinili ko ito. Ang ganda ng kulay pilak nito. Uy, ito maganda. Ipadala lahat ng sinukat na damit. Hindi na kailangan. Masyado ng marami. Xiuwan, pumili ka ng bag, nakakagaling yan. Jingxiu, siguraduhin para sa manugang ito. Ito, dalhin mo. 15 milyon. Hindi, masyadong mahal. Hindi ko kailangan. Ay, wala yun, kunin mo na. Maraming babae mahilig sa bag. May dahilan naman. Mamaya, impake lahat. Oo, imbeke. Sige, tuloy lang. Xiuwan, hintayin mo muna sandali. Kukuha pa kami ng iba para sa'yo. Napakagalang ng mga nakatatanda. Paano ko kaya mababayaan ito? Hindi ang size mo. Hindi. Hindi, dumaan lang ako.
Ibalot mo na rin. Kakainin ko itong lahat. Miss He, ang mga ito ay espesyal na kumperensya ng nutritionist para sa'yo. Mahina ang katawan mo, kailangan mong kumain ng masustansya. Hindi naman AKO ganun kaarte. Hindi ko rin maubos lahat yan. Pakibawasan mo na lang sa susunod, masyado kang napapagod. Hindi nakakapagod. Matagal ko ginagawa ito, pero ngayon lang ako nakakita ng babae na sinama ni Ho sa bahay. Nag-alala ako. Aneng beses? Miss He. Ayusin ko na lang ito para sa'yo. Hindi na kailangan. Mahalin mo yung ibang bagay. Pwede mong iwan yan. Magpahinga ka muna. Sige. Masyado mabait ang mga nakatatanda sa Ho, kaya dapat lang na gumawa rin ako ng kahit ano. Miss, hindi mo dapat ito ginagawa. Pabayaan mo na ako dito. MS, bagay mo yan kin. Hayaan ako sa trabaho. Magpahinga ka. Hindi ako makakain at makatira dito ng libre at walang ginagawa. Hindi maganda ito. Miss He, bagalan Montag. Wow, Angeline naman. Hindi kaya ito. Dali, sumunod ka sa akin. Mise, paano naman ito? Dali arrangeant si Mise. Kaya kong gawin ang mga ito. Dali, akay si Miss He pabalik para magpahinga. Naku, si Miss He nagtrabaho ng mga gawaing bahay. Hindi pwede, hindi na kita makakalaro, may gagawin pa ako. Alis. Kailangang itaas ang binti na to, tama ba? Hindi pwede. Lolo. Yung tungkod, dali. Natatanggap na. Miss He, pabayaan mo na ako rito. Magpahinga ka na. Wala nang tubig sa hose. Ganito dapat ang kabataan. Mas close dapat. Lolo Huer, bakit nandito laha? Manugang ay buntis, nagmemakyup ng bahay. Pwede ba hindi bumalik? Palagi ko itong ginagawa sa bahay. Hindi ba dapat ito? Walang dapat sa mundo. Kung hindi sila nagmamalasakit sa'yo, kami nagmamalasakit. Sa pamilya ng Ho, hindi mo kailangang mabuhay para sa iba. Hindi ko nagagawin ang mga bagay na mag-alala. Giangshu, dalhin mo si Nanan para magbihis. Baka magkasakit. Ho Jiangxiu, kaya kong maglakat. Madulas ang sahi. Kanina lang linis tong lugar ay. Saan madulas? Ganito pala ang pakiramdam na may pamilya. Oy. Hoshiwan ang tapang mo na? Ginawa mong ipadala para tagain buong pamilya namin. Wala akong ginawa. Anong pinapakababae mo? Halos mapeso and I huyi palit kayo. Yung ete mo, nung makita kami ng kuya mo na bugbog, sobrang nataranta siya. Nasa ospital siya, kailangan ng 3 buwan stay. Gusto mo bang mamatay ang apo ko sa sinapupunan niya? Kao naman ang anak kayo. Ay naku, Diyos kao. Aray, zakit. Naku, kailangan kong turuan ng leksyon ang batang ito. Dalian mong utusan si Ginoong Huo na magdala ng 1 milyon bilang dote at villa. Ang sanhi ng pagkakuha ng asawa ng anak ko, hindi magtatapos. 1 milyon at villa? Nasiraan ka na ba ng bay? Wala akong kaugnayan kay Ginoong Hu. Bakit siya magbabayad? Bakit siya protektado sa'yo? Siguro nag-inspeksyon lang siya ng trabaho. Nagkataon lang siguro. Wala kang kwenta. Padala ka ng 50,000 para sa gamot o magre-report ako sa pulis. Kasuhan kita ing attempted murder sa apo kayo. Ooh, attempted murder yan. Hello. Sino kausap, mo? Anong nangyari? Wala naman. Mr. Hua, bakit nandito ka? Bahay kayo, DBA pwede kang nandito? Marhu, yung araw na yon, ito ay dahil sa
Mukhang uminom ka ng damo at buntis na ako. Hindi naman ako ganong hayop na gusto ko ang buntis. Parang hindi ka rin ganong hayop nung gabing yon. Huwag ka nang gumalaw. Ito ang aking secondary car. Walang limit ang pera dito. Pwede mong gastusin kahit saan. Hindi na ito kailangan. Kapag magaling ka na, hahatid kita sa eskwelahan. Hwa. Pakisuri muli ang mga produkto. Sigurado ka bang gusto mong bumalik sa trabaho? Gusto kong tapusin ang 3 araw ng trabaho. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ano ang relasyon ni na Hitsuan at Master Hu? Hindi ibinigay ni Master Hu ang kalahating sahod para sa kanya at ang manager ng pabrika ay pinarusahan. Sino ang nagsabing talagang ginagawa ito ni Master Hu para sa kanya? Sa tingin ko ay nagkataon lang na pumunta si Master Hu para siya sa atin ang lugar. Sverte niya. Kung hindi, bakit pa siya babalik sa trabaho? Naku, mukhang nabigo siyang akitin si Master Hu at bumalik na lang sa trabaho. Nakakalungkot. Akala ko ang pakikipagtalik kay Master Hu ay magbibigay sa akin ng abala sa pag-alaga sa hindi pa isinisilang na sanggol. Ngunit hindi pala ako gusto ni Master Hu. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Huwag mong isipin na dahil ipinagtanggol ka ni Master Hu, akala mo talaga ikaw na ang babae niya. Ilang araw lang hindi pumasok sa trabaho. Nakalimutan mo ba kung sino ka? Di mo alam na hindi ka bagay? Tamang-tama, ikaw mag-isa gagawa ng lahat sa production lane ngayon. Tulungan kitang balikan ang mga araw ng pagtatrabaho. Tandaan mo ang amoy ng kahirapan sa'yo. Pag di mo natapos, huwag mo nang isipin umalis. Every year, may isang special slot sa Hua-King University. Basta makapasa siya sa high difficulty exam, makakapasok siya. Pero si He Xiuwan, estudyante ng Hua-King, hindi kailangang mag-exam. Si Ho Chiu-wan ay estudyante ng Huaking, hindi ka nagkamali. Siguradong hindi ako nagkamali sa top-notcher sa entrance exam. Hindi pumunta para mag-aral, kaya nag-reserve ng record. Hindi mo halata, Ho Yi. Mukhang magaling din pala itong maliit na kuneho mo. Siyempre naman. Kaya pwede bang pwede bang pumunta ang asawa ko kahit kailan para mag-aral? Zhang, ang tagapama. OYE, mais problema. Indi kao maanap simise. Wala rin ang card na binigay mo sa kanya. Saan kaya siya nagpunta? Baka pumunta na siya sa trabaho. Handa na ang kotse. Sino nagsabing tamad ka? Wan, nasa tabi kita. Kapag tinamad ka, ipapakita ko sa manager. Sir Hua, wala ako sa pabrika ngayon. Kung nandoon ako, sasabihin ko sa inyo. Sanin mo, AK. Dito po, seryo. Wang na, mahirap ang trabaho sa 3 antas ng linya. Hindi pa ako naturuan, hindi ko kaya. Pwede mo ba akong ibalik sa unang antas ng linya? Hindi mo gusto matuto. Ako gagawin? Nga, si Wang na ay leader ng linya. Indi bate kinargalang siya ni OYE? Hindi mo na siya pinapansin. Pero hindi ko talaga alam, hindi rin ako mula dito. Wala akong pakialam, ito'y utang mo sa amin. Hindi naman, ituturo kita. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Anak ko, sino ang ama, hindi mo rin alam. Nagmamalinis ka pa. ONG. Hindi pa ako nakakita ng birhen kunwari. Siya ang unang humipo sa akin. Kung magpapatuloy kayo, tatawag na ako ng pulis. Nagkukunwari ka pa, kung di mo siya tinuya, hihipo ba siya? Tage. Mas mabuti pang turuan mo na lang siya ng maayos. Napakalandi niya, siguradong mabilis siya matututo dito. Anong balak niyo? Di pa ako nakahanas ng buntis na maliit, medyo bago ito. Halika na. Pero 1MO8 Ngayon bibigyan kita ng kasiyahan. sa Clolo. Pakawalan MO, AKO. Pakawalan MO, AKO. Babae ko siya, hindi pwedeng galawin. Sinong demonyo ang may lakas ng loob na suntukin? Ginoong Hua. Huwag kang matakot, andito ako. Nasisiraan na ba kayo ng bay? May lakas ng loob kayong galawin ang babaeng ni Boss Ho. Ano? Lahat ng sangkot sa pambubuli sa pabrika. Hulihin silang lahat. Oh, Bukod pa rito, palitan ang manager. bosso.
Dalhin na. Boss Ho, itong si Wang na ay kasama sa dormitorium ni MS He. Ayon sa investigasyon, matagal na niyang binubuli si MS He. Araw-araw pinipilit si MS hinadalhan siya ng almusal, hindi susuntukin siya. Minsan ay itinulak niya si Miss He pababa ng hagdan. Natamaan mo na ba ang isang tao? Ano? Lumaban. Binubuli ka nila. Kaya mo ba itong tiisin? Huwag kang masyadong maging mahinahon sa iba. Ang iba naman ay mahihing mas agresibo pa. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng pagtapak sa isang tao? Malina. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang maglalakas loob na takutin ka. Hooks Yuvan kung maglakas loop ka. Natuto ka na BA? Natuto na. Magaling. Tumayo ka. Tumayo ka. Subukin mo. Hayaan mo nang si Hanlin ang bahala. Huwag mong dumihan ang mga kamay mo. Ang nanonood sa bully sa pabrika, mas malala ang kasalanan. Kanselado ang taunang bonus. Magsagawa ng investigasyon sa kaso ng pambuubulis. Kapag nahuli, hindi na kailanman tatanggapin. Yui Nateo. Linisin ito. Lalo na ang mga kamay na gumalaw kay Wanwan. Ikaw na ang bahala. Huwag magalala ho. Sinumang magtangkang gumalaw kay MS He. Pagsisisihan niya na nabubuhay pa siya sa mundong ito. Simulan na ang trabaho. Ano en gibalak en yogoin? Salamat sa iyong gayon, Emarho. Bakit bumalik ka sa trabaho? Masama sila sa'yo. Hindi ka natatakot. Natatakot. Pero kailangan ko ng sweldo. Bibigyan kita ng perang pangbuhay mo. Bakit ayaw mo? Alam kayo, pero pera mo yan. Natatakot ako na baka isang araw ay palayasin ako. Hindi ako pwedeng wala akong kakayahan na mabuhay ng mag-isa. Kumita ng sarili. Ang thinking may pagmamabang kayo sa sarili kayo. Walang ganyang baka. Ano? Ang ibig kong sabihin, kung gusto mong magkaroon ng lakas ng loob, mag-aral kang mabuti at matuto, huwag magmadali sa trabaho. Pwede ko bang ituloy ang pag-aral ko agad? Kinausap ko principal ng Joaquin. Sinabi niya na kahit huminto ka, ipinreserve ka ng principal ng Joaquin. Kaya hindi mo kinakailangan. Salamat sa iyo. Pasensya na. Ano, Tong Tinog? Baka pinalaya ni Hanlin ang mga tao, sobrang saya nila. Una. Pag may gwapo si Wang na, sigurado't sumisigaw siya. Si Zhao na tagapagligtas, siguradong tuwa siya. Guapo BA talaga, SI, Joe Hamlin? Gwapo. Parang athletic na singliwanag ng araw. Tipo na gusto ni Wang na. Halika, sakay ka muna. Nalinisan na lahat ni Master Hu. Yung mga tauhan na yun, habang buhay na. Di makakabangan. Magaling. Umuwi ka na, magdadrive na lang ako pauwi. Maingat mag-drive kaya di nahihilo ang buntis. Mas maingat ako sa pag-drive. Paano babalik? Umalis na ang sasakyan ng pamilya Ho. Lakad ka na lang pauwi. 2 oras na lakad yan. Edi sanay ka, adulting, studying, DBA? Hindi pwede. Shosho, paano na AKO mabubuhay ng wala ka? Shosho? Shosho.
Miss He, hindi pa gumagaling lumang sugat mo, may bago ulit. Bawal mapagod, buntis ka. Gamitin itong gamot, 2 beses araw para hindi magkapeklat. Sir Hu, gusto mo bang ikaw ang maglagay ng gamot kay Miss He? Pagkatapos mo magpahid ng gamot, magbukas, bawal kang pumuslit papuntang trabaho. Sige. Ginawang Hua. Ang mga proyekto sa ibang bansa ay tapos na, huwag kang mag-alala. Lalo na't buntis si GNG. Hey, ginagawa namin ito ng walang gulo, nakatuon sa kapayapaan. Ang awa ng Diyos. Sa ER Liu may lektura sa universidad ngayon? Wala naman. Ginoong Huo, baligtad ang hawak mong mga dokumento. Sa ER Liu ba ay mayroong isang? Wala. Sigurado ka? Talagang wala. Halika, taas mo ang damit. Ito pwede, ako na ang magsasabi ngayon. Amali. Paalalahanan mo siya. Para hindi siya malate. Mr. Hua. Pabaligtad ang taas-baba, hindi ang harap-likod. Gusto mo pa bang magpatuloy? Tika, naamoy mo ba akong sigarilyo? Medyo, Pag Nikita MOSI Ms. He magpalit ka muna. Oi, Monsieur Yu. Sandali. Anong dala mo? Nagmadali si ER Liu, hindi masyadong nagamit ang ointment ni MS He. Ito yung manual. Sige na. Itago lahat ng sigarilyo ko. Simulan ngayon, walang pwedeng magyusi dito sa bahay. Masama ito sa buntis. Kukuhanin lahat. Mr. Hua, Hubarin mo na ang damit mo. Dr. Liu, sabi niya mahirap abutin ang sugat mo. Hayaan mong tulungan kita. parang hindi tama ito. Nays and SI Dr. May lecture siyang dadaluhan. Puet bang sisang na lang. Si Jean. May sarili siyang mga gawin. Gusto mo bang mag-overtime siya dahil sa iyo? Ganon. Paano kung ako lang? Ang asawa ng anak ang gagawa. Grab naman ito. Kung hindi matindi, magkakatatlong anak sa isang panganak? Tingin mo, yung mga matatanda lagi kaming tinutuya na wala raw tagapagmana. Sinasabi pa na baka mahilig sa mga lalaki si Jin Shu. Ngayon, si Jin Shu ang nagpakitang gilas sa kanila, haha. Ako na. Sigurado ka bang kompleto ang pag-a-apply mo? Sa pinakamasamang sitwasyon, mas matagal lang bago gumaling. Hindi ka nagmamadaling pumasok sa paaralan? Mukhang plano mo pang pumasok sa paaralan, dala ang lahat ng iyong mga pinsala. Sige. Anong problema? Masyadong mag-aange pa usang ibinigay sa MGA ang iyong giyo. Masakit. Magan. Mabuti. Ang bangis naman ng anak mo. Binti. Papa, hindi ko naman talaga pwedeng lumapit at tingnan, di ba? Pero kahit papaano, pinatunayan nito na hindi niya gusto ang lalaki. Mazaya ka ng gayong. Ah. Makati. Ito. Mga sugat ito mula noong nakaraan.
Tumalikod ka sandali. Ayos na, Ginoong Ho. Kaya ko na ito magbisa. Bukas, ipapadala ko ang mga damit mo para sa pre-pregnancy period. Magpahinga ka ng maayos. Sige. ISA pa. Tawagan mo na lang akong Ho Jin Xiao. Tawaging Ho Jin Xiao. Oh. Si Hichuan, naglakas loob talagang magpakasal sa mayaman nang di namin alam. Kung di pa sinabi ng kaibigan ko, di ko malalaman. Ano? Makasarili naman. May tatawagan ko siya ngayon. Oy. Isyawan utaktalenka ka talaga. Akala mo nahanap ang mayaman at kinalimutan kami? Kayo ang unang naparamdam na di parte ng pamilya. Bakit niyo ako tinatawag na utak talangka? Sasabihin ko sa'yo, hindi ka nag-asawa at tamad ka lang sa bahay, pero pinabayaan kita na manatili dito ng libre. Kung di ka utak talangka, dalhin mo kami lahat sa pamilya ng Ho, para ang pamangkin mo ay maging isang ginoo. Nangangarap kayo. Okay lang yan, baby. Mama ay mag-aral ng mabuti. Magsasanay na maayos. Magkakaroon din tayo ng sariling pamilya balang araw. Tito, tita, alis na ako para sa school. Sandali lang. Miss He, sabi ng mga tatay-tatayan, gustong magpaganda ng mga bata sa unang araw ng school. Ito, bagong limited edition NG Designer. Gusto mo bang subukan? Hindi na kailangan. Simple lang ang suot ko sa school. Salamat sa inyo. Kailangan mong dalhin ang mga bodyguard. Xiaowan, may inihanda akong 2 bodyguard para sa iyo sa school. At Hito pa. Bantika. Huwag kang kakain sa kantin. Magbaon ka ng nutritious meal galing sa bahay ngayon. Hindi naman maganda palaging nagdadala ng baon, hindi sariwa. Makinig sa lolo, magdala ka ng isang kusinero para sa'yo. Talagang hindi na kailangan, kaya kung alagaan ang sarili ko, huwag na kayong mag-alala. Hindi pwede yan. Bigat ng bag mo, kailangan may magbitbit. Sige na. Baon lang talaga ang dala ko. Mag-ayos ako ng kusinero, pero ang bodyguard hindi makapasok sa school. Ang bigat ng bag mo, tanggalin ko yung iba. Hindi na, hindi na. Nandito lahat ng gamit na kailangan. Uncle, matito, kaya ko alagaan ang sarili ko. Huwag kayong mag-alala. Mag-ingat ka sa daan, Xiaowan. Grabe, ang laki ng bahay na to. Ay nako, magkano kaya ito? Ikaw na walang utang na loob, nagawa mo manirahan sa magandang Kung ang anak ko lumaki dito, di ba't magiging kanyak siya? Talagang ga naman. Sinong mag-akalang babaliwalain ako? O ayon na sa Hishiwan. Gusto ko itong kotse. Hindi niya kami kilala, hindi siya makakaalis dito kung hindi siya maglalabas ng 10 milyon ngayon. Tara, tara, tara. Tara na. Ay fuckway. Zeno kayo? Sabi ni Ginoong Hu, bawal pumasok ang pamilya ni Hichuan sa bahay ng pamilya Hu, kahit 300 metro. Uy, umalis na. Alina. Nagmamadali kang pumasok sa paral. Gusto mo bang tumira sa dorm? Pwede ba? Hindi pwede. Huwag mong sabihing nagsisisi ka na. Pero gusto ko talagang mag-aral, Ginoong Hu. Huijin Xiao. Hatid kita sa paaralan. Huijin Xiao. Actually, hindi mo ako kailangang ihatid sa school. Kaya kayo mag-commute. Sino nagsabing ihahatid kita sa school? Ihahatid ko ang 3 kong anak sa school. Isa sa prenatal care ang maayos na pamilya. Seatbelt. Ito ang Universidad ng Joaquin A. Papasok na kayo. Bye-bye.
Nakalimutan mo ang baunan mo. Nakalimutan ko kanina, salamat. Sino dumating sa kotse? Hindi ko pa siya nakita. Maligayang pagdating sa bagong kaklase. Hisa lahat, ako si Hitsuan, sana magtulungan tayo. Siya bumaba sa magarangkots sa school gate. Muka NGA. Siya ang kakles nating si Hitsuan noong high school. Yung sobrang hirap na isang pagkain 3 beses niyang inulit. Ano negosyo ng pamilya mo, Itsuwan? Ang ganda ng sasakyan na naghatid sa'yo kaninang umaga. Ad sa WeChat, magkaibigan tayo. AKO. Mga dapat tandaan sa pagbubuntis. Una, siguraduhing balanced ang nutrisyon ng buntis. Bawal sa school makipagkaibigan sa mga lalaki at bawal lumabas kasama sila. Bakit kasama ang pakikipagkaibigan sa mga lalaki sa dapat tandaan? Lahat ito ay galing kay MR Hu, hindi ko rin alam. Tignon Yupu. Hitsuan. Hindi mo na ako naalala, magkakles noong high school. Ikaw palagi una, pangalawa siya, ako pang-5. Natatandaan mo? Natatandaan ko. Ikaw SI Jufan. Chow Xiao Chi. Simula nung nag-drop out ka noong high school, hindi na namin nakita. Hindi ko akalain na magkikita tayo dito. Talagang tadhana. Schoolmat pala kayo. Uunga, ang zabi kaunga, bakit bigla mong naisip maging class advisor namin? Para makasama ang dating kaibigan pala. Narinig ko na may magarangkotse kang sinakyan ngayon. Kailan ka yumaman? Sana madala Montag rin kami. Nga, gusto rin naming makasakay. Actually, ano kasi Didi lang yun. Na misunderstand nayo. Isang mayamang tao lang, yun na nagpa-part-time. Uunga, zabi kaunga, di ka mukhang mayaman pero siguro maswerte yung dumana. Kasi may reunion tayo NG high school classmates tonight. Sama ka, lahat gusto kang makasama. Di yata convenient para, Akin. Ay naman di ka ko. Tuwing high school reunion, di ka pumipunta. Ikaw na lang ang kulang ngayon, baka di ka pa rin sumipot. Nga, sumama ka na. Ang init ng welcome nila sa'yo. Mabuti. Pamilya. Hulaan mo sino nakasalubong ko ngayon? Si Hitsuan. Hitsuan, pamilyang napakahirap, nagiging napaka-arogante, tuwing nakakamit kahit kaunting tagumpay sa paralan. Dinala rin namin siya sa reunion ng class. Huwag kayong magpahuling ngayong gabi. Muling pagsasama-sama ng high school. Hindi talaga ako makatanggi, kaya pumayag ako. Ayos lang biye? Isang babae ang nagimbita sa akin. Naroon ang buong class. Hindi naman dapat ito may tuturing na pakikisama sa mga lalaki, di ba? Hindi pinagbawalan makipag-ibigin kaya't kailan. Hindi kita hahayaang makipaglaro sa mga lalaki. Idea, ayon ni Stuart John. Ako. Oo. Magpaganda ka naman. Huwag kang magdala ng kahihiyan sa pamilya ho. Sige, magpapaganda ako. Miss He, ito lahat bago namin inayos. May gusto ka ba dito? Itong damit na ito bagay sa'yo. Baka gusto mong subukan. Hindi ito masyadong bagay. Hindi bagay ito. Ito kaya? Maganda ito sa'yo. Baka gusto mo. Masyado itong revealing. Tingnan mo rin ang mga alahas at relo dito. Simple bagay na gusto ko, di ko kailangan yan. Mukhang hindi bagay kay Miss He itong mga damit. Kailangan niyong maghanda ulit ng iba. Hindi na, hindi na. Bilisan, Inyantenimisi. Sijna, Puntana. Hoye, ang tigas talaga ng ulo mo. Ayos lang ba ngayon? Gusto ni Butler's Hang na bihisan ng maganda ang Little Rabbit mo para makita ng mga kaklase niya. Di mo pa nakikita ang maganda niyang itsura kapag bihis. Ngayon, para makita ng iba, tingnan nyo naman ang ganda. Kung gusto mong pumunta sa Afrika para magmina, sabihin mo na lang.
Hua Jin Xiao. Hindi alam naliligo ka. Babalik mamaya. Parang hindi pa tayo nagita. Sige, sabihin mo. Ano iyon? Gayon ko lang sinuot ang damit na ito. Mahigpit ang pagkakabuton sa likod. Busy as I Zhang Butler na yan. Pwede mo ba akong tulungan? Pig ka. Madali lang BA. Walang problema. Kailangan lang ng oras. Mamaya ihahatid kita. Pwede ba kitang kausapin tungkol sa isang bagay? Ganito kasi. Sa susunod, mag-isa na lang akong papasok. Hindi mo na kailangang ihatid ako. Kasama na rin ngayong gabi. Ako na lang mag-isa ang pupunta. Bake it. Teo, parang masyadong kitang-kita. Dahil sa bata lang naman tayo nagkaugnayan pagkapanganak ng bata, lahat ay hindi pa sigurado kung sakaling malaman na iba ang ating sitwasyon. Baka isipin lang nila. Na ayaw nating aminin ang ating relasyon. Pagkatapos ng lahat, tayo ay magkaibang mundo. Dalawang mundo. Ganito ba kadikit ang dalawang mundo? Pumunta ka na sa reunion, huwag magpalipas oras. Maghahanap ako ng tao na maghatid sa iyo. Hello, ang tagal nating hindi. Wu, ang ganda mo ngayon. Nandito ang dalawa nating matalinong tagahuwaking. Siyempre, galing sa universidad. Isang taon na hindi nagkita, iba na aura ninyo. O Yupo Keo, pumili na kayo ng pagkain. Gayon, si Yufan na ating diyosa ay nagka-scholarship sa Huaking at siya ang taya. Talaga namang ang ganda at talino ng klase. Noong una si Hitsuan, lagi siyang mas magaling sa'yo sa grades. Pero ano ang nangyari? Nag-drop out siya at naperwisyo ang klase. Ngayon, bumalik siya makalipas ang isang taon at nag-aral ulit. Dumaan siya sa entrance exam. Sino ang nakakaalam paano siya nakapasok? Huwag mo akong ihambing. Tama, Hitsuan nagtrabaho sa pabrika. Paano may kukumpara sa Yufan? Talaga bang pumasok siya sa pabrika? Excited na akong makita siya. Bakit wala pa siya? Baka takot siyang pumunta? Huwag kang mag-alala, never siyang tumatanggi, siguradong darating siya. Hichuan, dati lahat ng grado mo mas mataas sa akin, pero ngayon wala pa rin pumapansin sa'yo. Hintayin mo na lang mapahiya ka. Missy, narito na po tayo. Pagkatapos nyo, sabihan ako. Sasaki ka upo. Salamat, Uncle Wong. Sa ganito kasosyal na lugar, baka kulang ang dala kong pera. Huwag ka nang pumunta. Ngayon na siya sa pabrika. Baka mas lalo siyang naghihirap. Si Yufen matalino. Di mo ba siya nakita dati? Kamusta na siya? Ganon, gaya NG dati. Walang alam sa ayos, parang promdi. Noong high school pa lang, siya na ang pinaka-boring sa mga babae. Ngayon nasa pabrika pa, baka lalo na hindi na maganda kutis niya. Diamak na diamak siya sa atang si Yufen. Paano pumunta sa silid 1,012? Sobrang excited akong makita kung ano itsura niya ngayon. 3 taon sa high school, puro uniforme lang suot niya. Kung pabrika rin suot niya ngayon, baka mawalan pa ako ng gana kumain. Aba, mukhang dumating na. Naku, ito ba reunion ng mga kaklas? Talagang ganitong suot niya, nakakawala ng gana. Miss, Pazok po kayo. Ito ang kwartong 1,012. Siya yung simpleng probinsyana noon. Ang ganda naman niya. ONGA, di ba sabi nila na tagalugaw daw siya? Mukha namang may presyo siya ngayon. Maganda, ayos kan ga. Ako si Riksu. Pasensya na, nahuli ako. Ziyan ga talaga. Tara, maupo ka muna. Salamat. Hindi pa ganito kayos kina. Bakit biglang ang ganda ng ayos niya? Paano ko malalaman? Sa totoo lang, magkaiba kami ng mundo. Anong ibig sabihin ng magkaibang mundo? Walang ganon, magkausap naman tayo. Isa lang ang mundo natin, ayaw mo lang lumapit. Lilipat na ako dyan.
Kailan matatapos? Umulan ba't dala mo ang payong mo? Tawag ng sasakyan. Sa lakas ng ulan, mahirap maghanap ng ride. May 79 tao pang nakapila sa unahan. Xyuan, Saon Kanakatira, Bagokong BYD Song Plus. Atid na Kitapowi. Ano, Hishiawan, Samaka Nakekuya. Hicks Yuvan. Mata sa Hut Montag SA Electronics Factory. Kaya mo nang bumili ng ganyan kamahal na damit. Woo, ito ang pinakabagong model ng YA. Di ba huminto ka sa pag-aral magtrabaho sa pabrika? Saan mo nakuha ang... Di na kailangan itanong yan. Kung di dahil sa may sumusuporta sa likod niya. Paano siya nakapasok sa huwaking ng walang exams? Lalo na itong damit. Ano bang sinasabi na? Ang sinasabi ko. Bostit maganda ka at risk taker. Lahat ay makukuha mo. Huwag masyadong mabait sa lahat. Kapag malambot ang puso, mas lalo kang tatapakan ng mga tao. Naunawaan mo ba? Sabihin mo ng maayos. Nagpapanggap bang hindi mo naiintindihan? Ang hirap mo, hindi ba't nakikipagrelasyon ka sa matandang lalaki? Hindi ako nagsikreto. Nagbigay ang Huaking University na pagkakataong ipagpatuloy ang enrollment at ipagpaliban ang pagpasok. Iano naman itong mga damit mo? Nung nagkita tayo kanina, akala ko ang simple mo at mahilig ka sa pag-aral, pero nakipagrelasyon ka pala sa matandang lalaki. Ay, Pogi. Grabe, ang gwapo, pogi pa sa artista. Anong ginagawa mo rito? Amulan na. Sa Sunduin Kitapawi. Sinadya kong iparada ang kotse sa malayo. Hicks Yuvan, Zia Boyfriend Montag? Hindi. Fiancé ko siya. Hicks Yuvan, Ganda NG Fianz Nia, bakit si? Oy, guwapo. Factory worker lang ang fiancé mo? Ang hirap ng pamilya niya. Ang maliit na kuneho ay hindi natatakot sa malaking lobo. Malaking lobo. Bakit mag-aalala sa nakaraan ng maliit na kuneho? Tara na. Bakit magyayabang, guwapo pero hindi makabili ng kotse? Nga, kahit kotse wala, kahit gaano kagwapo, walang kwenta. Sa tingin ko, pati yung mga magagarang damit ni Hisho ay hindi rin mabibili ng gwapong nobyo niya. Siguradong isa kalahati siya sa mga mayamang lalaki, ginagastos ang pera habang may gwapong nobyo, dalawa ang sabay na karelasyon, nakakainis. Jouyufen, un geek à Kaesio na kay tumulant, mais guapo sumazalo. Paano ka sure na hindi galing sweldo mga damit niya? Nga, baka noong high school, nainggit ka lang sa kanya palagi. Tumahimik ka. Hishiawan, Magantay ka lang. Si Hicks Yuvan ba ang nobya Montag? Hindi. Ako ang kaniyang fiancé. Tara, uwi na tayo. Salama, Tito Wang. Tama ka, si Hichiwan nga ay sinusuportahan na matandang lalaki. Narinig ko ang babaeng iyon ay sinusuportahan. Nakita siyang sakay na mamahaling sasakyan, iniwan daw ang nanay niya matapos makuha ang pera. Grab, utak talangka talaga. Sabi niyo, yung pag-aral niya, baka galing din yun sa matandang lalaki. Isang semester na simula nung pasok niya, baka may tinatago nga. Ano ang ingay? Daming sinasabi. Nag-usap lang kami. Pagkatapos mong siraan ibang babae sa publiko, tawag mo doon usapan. Hindi ikaw yun. Ay, sige na nga. Black belt sa taekwondo yan, huwag mo siyang awayin. Salamat. Salama saon. Nainggit lang sila sayo. Ako si Lutzin, anong pangalan mo? AKO SI Hishiwan. Sa susunod, sasamahan kita kumain, hindi sila mang-asar sayo. Ano, to? Bakit sumingit si Luxin? Yung senior na yon mahusay sa laban, wala nang nagkalat ng tsismis. Et ano naman? Dahil sa kanya, nasira ang reputasyon ko na matagal kong binuo sa harap ng mga kaklase. Hindi ko siya basta-basta patatawarin. Ayusin ko siya hanggang sa masira ang pangalan niya. Seuro, Andito Nakayo. Seuro, Bumalik Nanamankayo. Kamusta, essay, eskwela? Nakapag-adjust ka?
Ooh. Kanino ka nakikipag-chat? May bagong kaibigan na ba? Una. Bobby BA? Gusto mo bang i-check? Ako ang fianc mo, hindi magulang mo. Hindi i-check. Oh. Inignore AKO. Dadating si Unko ang tanghali para dalhan. Susunduin kita mamaya. Sige. Mas maami ba kayong napag-uusapan ng iba? Sero, ngayong kao lang nakitang ganito kazaya CMS. Mukhang maayos naman siya sa eskwelahan. Pwede ka nang mapanatag. Ayos lang. Mas maganda ba kesa sa pamilya ho? Nagsiselos na si Sir Ho. Naku Diyos ko, wala nang tao sa likod. Bawasan mo ang ingay. Si Hitsuwan, napakawalang hiya. Inabangan ko siya ng 1 linggo, pero wala naman. At 3 bises akong nabugbog, nakuwang likod ko. Kung ganito pa rin, baka manganak na ako. Mangganak ka, hindi ba balang araw, mangyayari yan? Pero kung bibigyan lang ako ng bayaw ko ng sasakyan, di kahit mamatay pa ako. Hindi mo ba binalak na humingi ng 3 mansyon? Isa sa akin, isa sa iyo, isa para sa apo ko. Pero hindi natin makikita si Ho Chuan. Sa bahay hindi makita. Sa labas pwede naman. Zeno ka, tahimik ka maglakad. Uwaj, uba. Sino nagpagalit? Huya? Hindi. Wala naman. Hindi ako naniniwala. Hindi ka humahawak ng ganito. Baka naman umalis na ang cute mong asawa para mag-aral. Baka ayaw na sa'yo? Toto BA? Hugh. Mag-ingat ka na. Ingat saan? Tingnan mo, ngayon may kaibigan siyang babae. Baka bukas, sa school, ang daming pogi at matatalino pa. Baka makit asay little rabbit mo. Tapos iwan ka na dayan. Molly. Pupunta ka ba sa school para tingnan siya? Hindi. Saan ka pupunta? Nag-donate ako ng building sa Huasheng University. Niyaya ako ng presidente na maging speaker sa seminar. A seminar. Matandang sutil. Talagang matigas ang ulo. Kahit bantis, hindi pinatawad, grebe. Bakit blooming siya? Yan pala, may sugar daddy. Ano bang pinagsasabi mo? Ang nanay mong kawawa pumunta pa sa school, sinasabi pang sugar baby ka, tapos hindi mo na raw siya pinapansin. Kahit ang hipag mo, buntis na buntis, umiyak ng todo-todo. Halika, tingnan mo, kaklase mo asay Hishiwan. Panoorin habang inaakit niya ang matanda. Kay leking trahedya. Naku, nandito na ang bidang babae. Pambubugbog sa mga magulang, pambubugbog sa nakatatandang kapatid na lalaki, pambubugbog sa hipag. Si Hetsuwan, ang aking hipag. Matagal na akong kasal sa pamilyang He. Mas gusto niyang manatili sa bahay at kumain, ngunit nakipagtalik siya sa matandang lalaki para sa pera. Pinutol niya ang ugnayan sa mag-ina para maging kabit ng iba. Umupa pa ng tao para bugbugin kami. Tama iyan. Hoy, Hitsuwan, ngayong araw, hindi ka uwi nang hindi kasama kami, mahal na anak. Hiksyuvan, saan ka pupunta? Tapang mo maging kerida para pumasok sa para. Wala kang lakas. Galaw mo parents hindi innocent. Araw-araw sa kama ng matandang lalaki. Tingnan niyo lahat. Hindi ako, uwi kayong lahat. Kalma lang kayo. Natutulog ka sa matanda pa sa pera, pati pamilya mo di mo tinatanggap. Nakakadiri. Chuan, please nakikiusap ako bilang kuya mo. Sumama ka na sa amin. Simula nang umalis ka, lagi nag-aalala sa'yo ang ate mo, pati ang pagbubuntis niya nagiging alanganin. Kahit ilang lalaki ang nakasama sa labas, basta umuwi ka sa amin, hindi ka namin sisisihin. Ano ang sinasabi mo? Ikaw pa ba ang tunay na kapatid? Paano mo ako sisiraan sa harap ng mami? Kasi hindi ka nakikinig. Nagsusumbat ka pa, napakawalang galang na. Pakiusap ng et mo, alang-alang sa bata sa tiyan ko. Umuwi ka na, huwag ka nang maging kabit na matanda.
Luluhod si mama para sa'yo, pakiusap. Ano ba talagang balak nayo? Paalisin niyo kami sa bahay ni Ho. Gawing amo ang anak ko. May 3 bilyong alay galing kay Ho Jinshu, kundi iskandalo kami. Nangangarap lang kayo. O Diyos kayo. Yung kapatid ng asawa kong sinumpa kong mahalin. Hayaan akong ilaglag para sa isang matandang lalaki. Wala na talagang hustisya. Asawa niya nagtitimpi at nagmakaawa, pero masama siya. Kadiri. Ibibigay mo ba ang pera o hindi? Hindi pwede. Hey Neko, Sivan. Ang kuya mo, alang-alang sa'yo, ilang araw na hindi natutulog. Hanggang sumakit yan niya kakaisip, sinaktan at sinigawan mo kami. Sumama ka na sa amin pawi. Huwag mong hayaang maputol lahi ng pamilya ni Lauhi. Pinapilit mo kami. Diyos ko, pumipilit na patayin ako. Di mo nga tinatapakan ang damo sa gilid ng daan, pero ako, anak mo, ano niyo magagawa ito para lang sa pera, sinisiraan niyo ako. Hisiwan, anong kaapatan mo makipag-usap sa mga nakatatanda? Alam mo ba ang tamang asal? Mama at kuya, para din sa kabutihan mo ginagawa nila, pero dahil pera, kahit ano ginagawa mo, edukasyon mo ba ay sa aso lang napunta? Tama na. Kayo naman? Sinasabi ninyo na kayo'y mga edukado. Sabi niyo kayo'y malinis, kayo'y makatarungan. Ang tinatawag ninyong katarungan ay yung sa inyo lang. Hindi niyo alam ang tama sa mali, sunod-sunuran. Alam ba ang katotohanan? Bakit kayo sinesasay? Mr. Ho, plano ng aming paaralan na magdaos ng lecture sa pagtatapos ng taon. Kailan ba kayo libre? Ano nang nangyari sa pintuan? Puro pang abuso. Kung di ko nakita, di ko kayang isipin na yan ang sinasabi ng kerida. Naku, ang sakit ng tiyan ko. Tingnan Montag nga ang sarili Montag. Bakit gano ka kay Saurui? Iniwan niya ang pamilya para lang makipagtalik sa matandang iyon. Diyos ko, paano naging ganyan kasama si Saorui? Sugatan na ang kanyang hipag, ayaw pa ring makipaghiwalay sa matanda. Nakakataku. Maari niyang saktan ang hipag, baka makapatay siya. Dapat siyang paalisin sa eskwelahan. Tama, palisin sa eskwelahan. Tatawag ako sa 911. Sa Orui, pag pinasa na ni Hu Chun ang 3 milyon, ligtas na ang hipag mo. Kung hindi, mapupunta ka sa kulungan. Pinagsasabuatan niyo ako. Sorry, sinasabi mo, ikaw nagpapaalaga sa matanda, kaya nahirapan hipag mo. Ako pa sisisihin mo. Bakit kailangan mamatay siya? Ang sama-sama mo naman. Ano ang meron sa matandang iyon? Sugatan na ang hipag mo, pero ayaw mo makipaghiwalay sa kanya. Hula ko ay isa iyong kalbo na may malaking tiyan, o kaya'y isang matandang pilay. Hahaha, siguradong mayaman siya. Kahit matandang malibog, mauupo pa rin siya at kusang kikilos. Huwag niyong siraan siya. Sobrang pinagtatanggol mo siya ah. Ano ba't itsura ng matandang yan? Nakaka-curious, sino ba talaga ang matandang yan? Ako ang matandang yan. Hu, ginagawa Montag, Hexuvan? Si Hui, Ano ang sabi niya? sinabi niya na siya ang matandang yan. Ano ba pinagsasabi niyo? Anong huayi? Hindi ba't iyon ang pogi at binata niyong fiank na dinudobol ni Hitsuan? Anong ginagawa ni Emarho dito? Dis-moi qu'il a là si monsieur, si monsieur. Ano? Baka si Hitsuan ay kasintahan ni M. Tumigil ka. Asawa ni Mr. Ho. Huwag pag-usapan. Kahit pa si Hitsuan ang kasintahan ni Emarho, di niya dapat saktan ang buntis. Dahil may pera pwede na. Hindi todo. Ho Jin Xiao, manawala ka. Di na kailangan mapaliwanag. Nananawala, AKOSEO. Boss Huo, bata pa siya, nagkamali siya, pero ang pinsan niya ay pinsan mo rin. Pamilya tayo. Sino pamilya mo? Tignan mo, ang dote, hindi na. Pero tungkol sa nangyari sa pinsan, dapat lang magbigay ka para sa gamot. Ang sakit. Ang sakit. Boss Hua, Mahalaga ang buhay ng tao. Kaya pa bang Tomeo? Sa sakit na nararamdaman niya, paano pa siya tatayo? Masakit ang likod, tiyan, pati binti ko. Mamamatay na ba ako? Mukhang kailangan na magpa-doktor dito. Doctor, Helen, Sige na, anong doctor? Anong ginagawa niyo? huwag kang mag-alala. Ang mga bodyguard, marunong sa survival sa labas. Kahit puro lalaki sila, marunong silang magdoktor. Paano ito gawin? Ang dami-daming tao. Bibi bakit lalaki? Kung di makatayo, anong gagawin? Ako. Kung hindi ngayon, 2 buhay ang mawawala. Simulan na, hawakan siya. Para sa iyong kabutihan din yan, manganak ka na. Ako.
Paano mo ito isisilang ng ganito? Alam ko kinakabahan ka pero huwag ka muna. Sinasabi ko sa'yo, sa sitwasyon mo ngayon, na isilang mo rin yan. Relax, sanay ako dito. Ano ang unang hakbang? Tama, hubarin ang kanyang pantalon. Hoy mahal, baitawan mo, baitawan mo. Eos lang AKO. Hoy, mahirap isuot ang mga guwantes. Nakita niyo lahat, di ba? Ang narinig ay hindi pala. Ang nakikita, hindi laging totoo. Inaamin niyo ba ang pagkakamali? N'entendions. Mr. Ho, huwag mag-alala. Paparusahan ko ng maayos ang mga estudyante. Tungkol naman sa mga estudyanteng nagpakalat ng chismis ayon sa bigat ng kaso nila, papatalsi. Kaya mahihirapan ka. Sumunod kayo sa akin sa opisina. Ginong Ho, hindi ko inakala na okay ang asawa ko. Hindi na kailangan ang bayad sa ospital. Si Showan ay ikinasal na sa inyo, ayon sa tradisyon, ang bridal money. Kayo nagkalat ng maling balita tungkol kay Wawan. Sige na, hihingi ka pa ng dowry sa... Galing. Di makapagtaas ng tono sa batang iyan. Binubugbog, inaaway, hinihiya siya. Anong ihaharap nyo para humingi ng dowry? Anong gagawin mo? Sige na. Anong gagawin niyo? Brother-in-law AKO and I Huajinshio. Tumahimik, name drop mo para sa Huyi. Huye, gusto nyo munang lumayo dito. Ang mga babae ko ay hindi ganon kahina. Ano sa tingin mo? Simula nang pumunta sila sa paaralan para sa pera, siraan ako. Hindi na sila pamilya sa akin. Anong gagawin ay sayo na. Saijish, pagbububugin mo sila ng sagad. Nagkamali ako. Nagamali. Unang 20 taon, pinapan si lalaki kaysa babae. Nasaktan si Wanwan pagkatapos ng 50 taon. Paghihigantihan ko sila, mas masahol pa sa kamatayan. Helen, magbigay ng utos. Bawal lumapit ang hikay Wanwan sa 1,000 kilometro. Naintindihan. Maliban kung gusto ni Wanwan ang pamilya niya. Sakto, napakalaga niya talaga. Bakit yumiyak ka? Hindi ba tama ang ginawa ko? Tama ang ginawa mo. Ako lang. Medyo malungkot lang. Matchlog ka muna. Nag-file ako ng ilang araw na leave para sa'yo para makapagpahinga ka. Ayoko. Huwag kang matakot, nandito ako. Bakit ka nandito? Ay tiyowan kwarto ko. Bakit nandito AKO? Sabi ng master. Marami kang bangungot nitong nakaang araw. Baka dahil sa masamang feng shui. Kaya binuhat kita dito. Todo BA? Hindi ba ang pamilya Hu ay hindi naniniwala sa ganito? Todo. Dito ka natitira mula ngayon. Hindi na kailangan o kailang ako sa dati kong kwarto. Hindi ko naman inintindi ang feng shui. Huijin Xiao, ano ang ginagawa mo? Ibaba mo AKO. Ano kabiye, huwag kang gumawa ang kalokohan. Peti ang bata sumasang-ayon. Kasalukuyang kalagayan mo. Hindi angkop na mag-isa ka lang matulog. Matulog ka dito para madali kitang alagaan. Huwag kang mag-alala, hindi kita gagalawin. Matulog ka na. Parang nagaiba na rin asay Huijin Xiao. Oyi. Agad na home run.
Patapos na pero love story pa rin. Talagang hindi iyan ang estilo mo. Hindi kaya natulog ka lang katabi ng isang linggo, bumalik na sa paaralan ang misis mo, pero hindi mo pa rin siya nahalikan. Hindi nakapagtataka na gusto mong Kung di ka marunong magsalita, huwag magsalita. Huwag kang mag-alala, tuloy ang suporta ko sa'yo. Sisiguraduhin kong kayo, mula sa magkaibang mundo, magiging isang mundo, MR Ayon sa investigasyon, sina Ju Yuefeng at Cao Xiaoqin ay nagpakalat ng maling balita. Sumali sila sa insidente ng bullying sa campus, kaya Wow. Talaga ba? Si Hitsuan pala talaga ang alamat na fans ni MR Ho. Ang hirap paniwalaan. Anong klaseng asawa na pumapasok sa paaralan? Kwento ng isang mayamang tagapagligtas. Gusto ko yan. Napakamaamo ni Hitchuan, sobrang bait pa, inaapi natin siya pero pinatawad pa rin tayo. Tanga ko, tinawag ko si Hoyi na matandang lalaki. Huwag kang mag-alala, wala nang mang-aapi sa'yo. Ano yan? Hoy, pwede bang ayusin nyo naman paghingi nyo ng tawad? Pangit at magulo. Hintayin nyo si Wanwan ang maglinis. Matagal ko nang gustong sabihin, paat katapos ang luwag ng damit mo. Wanwan, baka naman. Bantika? Isang gabi lang buntis na agad, at 3 kambal pa. Talaga naman si Olor tu. Wanwan, paano kayo nagkakilala ni Holord? Maraming gustong makilala si Holord at hindi pa nakikita sa personal, pero kayo magkasama na. Sobrang kakaiba. Sa totoo lang, isa lang itong pagkakamali. Hindi ko inakala, ang daming tapang ni Holord. Napakabait sa asawa. Tatlo agad. Siguradong napakahusay. Paano mo natatanong ang ganyang tanong? Ala, Wanwan, kuryo lang ako. Ano ba ang pakiramdam? Pangtingin lang ba o maasahan din? Siya. 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 Wala na akong ganong alaala. Baka hindi na kaya ng matandang lalaki, mas matanda siya sa'yo ng 0 taon kung hindi na kaya, palitan mo na siya. Hahaha. Ang galing mo, totoo ang galing mo. Ba't tumatakbo? Hindi ako nagsabi niyan. Alam kayo. Kaya KOBA. Inakaalam ng bata. Huwag kang magalit sa kanya, hindi niya sinasadya. Pwede. Pero, may kailangang isakripisyo. Ano? Ang daming tao. Naalala mo na ba? Kung wala pa rin, pag-isipan mo ulit. Pagkatapos manganak at makaraos. Pagkasilang ng bata, hindi na natin magagawa ito. Ayaw mo akong makita. Hindi. Ayaw mo ang mundong kasama ako. Hindi. Jin Xiao. Gustong-gusto ko ang mundong kasama ka. Simula nang dumating ka, parang ibang tao na ako. Ang saya kayo. Bakit ka umiiwas sa akin? Ano? Sabi ni Hamlet, ang dami mo ng bagong kaibigan, abala sa pag-aaral. Kaya nababawasan na ang oras magkasama. Pero alam kayo, hindi yun. Dahil. Natatakot akong matapos makita ang kastilyo. Baka hindi ka sanay sa normal na buhay. Galing tayo sa magkaibang mundo. Gusto mo bang makasama ang anak sa isang mundo? Gusto mo bang araw-araw makita ang anak? Gusto mo bang may maayos na tahanan ang anak? Pagkatapos ng 7 buwan, 20 ka na. Nagma-birthday ba kayo noon ng nanay mo? Hindi mahalaga, wala akong pakialam. Gusto mo ba magdiwang? Gusto mo? Teo BA.
Magpapakasal? Dati hindi pa tayo kumuha ng list kasi di ka pa legal na edad. Pasensya na, napaiyak ko kayo ni Baby, abili ko ang kasal. Pumapayag ka ba? AKO. Pumapayag ako. Ngumiti kanaman lumapi kapea. Maligayang kaarawan. Maligayang kaawan sa iyo. Maligayang kaawan. Ngayon ay may dobleng ligaya, handa ko para sa apo sa tapat ng isang. Sabi ako muna magbibigay. Handog isang kahon ng jade. Naku lolo, yung sirang jadi mo tama na yun, binigyan ko ng asawa ko, 1-0 na minahan at kalahating lungsod ng mga tindahan. Kunina mo akin. Kuninin Montag akin, Paalala, manganak na siya, wag hawakan. ayos lang, kunin Montag akin, unahin Montag muna. Parang. Manganganak na ako na maaga. Hanlin, ihanda ang Sige. Bilisan natin, kunin ang bag na pampangana. Pakiraan. Shuan, problema padon. Bilizan mo. Jinchu, ang tagal na nila sa loob, bakit hindi pa nanganganak? Isang oras. Para akong tumagal ng kalahating araw. Sana maging maayos ang lahat. Pagpalain, mag-ina maging ligtas. Gaano katagal na ba ngayon? Bakit hindi pa nanganganak? Tatlong oras. Ang mama mo nanganganak sa loob lamang ng 2 oras, tapos 1 oras na ang lumipas pa ulit. Bakit hindi pa? Shinshu. Si Xiaowan nagsakripisyo para magkaroon ng anak. Ang pamilya ho, marami siyang tiniis. Dapat pakisamahan mo siya ng mabuti. Lolo, huwag kang mag-alala dito. Ayan, palabas na siya. Kamusta SI11? Ang ina ay nanganak pa. Congrats, mayroon kayong batang lalaki. Ang saya-saya naman. Sige, Patingin NGA. Congrats, lalaki siya. Salamat. Sabi, pangatlo bang ito ay lalaki o babae? Sabi sa internet, triplets ito. Pazableng Dragon at Phoenix triplets. Yung huli baka babae. Ang ganda ng anak na babae. Naghanda na ako ng maaming damit para sa maliit na babae. Basta ligtas, Sivan, lalaki o babae, okay lang. Oo, tama. Congratulations sa lahat, pangatlong bata. Siya ay batang lalaki. Nagawa mo na naman. Maaari ba itong maging henetiko? Huwag magsalita ng walang katuturan. Magiging malusog lahat ang ating mga apo. Tama. Ha. Tumawa ako. Tanyan mo, nakunaman. Mas mahusay ang mga lolo sa paghawak ng sanggol kaysa sa akin. Talagang nagsikap sila ng husto. 5 henerasyon ang magkakasamang naninirahan at masaya sila. Bakit ayaw sila na ang yabula? Siyempre naman. Ay nako. Si Lolo ay magpapagawa ng isla sa'yo. Pag gumaling na si Mama, punta tayo sa isla. Gawa tayo ng European-style kasal. Sabi mo hindi pwede. Ngayon, uso ang mga cruise packages na. Gawin natin 7 araw at 7 gabi na party. Yan ang gusto ng mga kabataan ngayon. Bata sa akin, pero isip ay mas luma, lahat kinukumpara. Ang ganda ng tradisyonal na kagagawa ng sarili nating tradisyonal na hardanan at apo kong lalaki ay dapat enggrande ang kasal. Anong gusto mo? Basta kasama kita, gusto ko lahat. Toda BA? Baby.
Sa wakas, pwede ko nang ibigay sa inyo ang masayang kapaligiran para lumaki na maayos.